Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, panukalang 2025 National Budget tiniyak ng Malacanang na pinag-aaralang mabuti ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga proyekto partikular ang legacy program ng Marcos Administration tiniyak na alinsunod sa saligang batas. Brand label ng mga imported na bigas planong tanggalin ng Agriculture Department. Bulkang Kanlaon nananatiling aktibo. Department of Social Welfare and Development at mga LGU patuloy naman sa pag-alalay sa mga biktima ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Office of Civil Defense magpupulong kaugnay sa tinatawag na tsunami preparedness ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang publiko na tangkilikin ang pelikulang Pilipino, lalo na mga tampok sa Metro Manila Film Festival. At mga Pinoy naghahanda na sa bagong taon. Presyo ng mga bilog na prutas para sa bagong taon, alamin. Narito na ang detalye ng mga balita. Tiniyak ng palasyo na kasalukuyang sinusuri ang iba't ibang probisyon sa 2025 General Appropriations Act para masigurong alinsunod ito sa saligang batas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, masusing sinusuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang gabinete ang panukalang pambansang budget para matiyak na alinsunod ito sa konstitusyon at mapopondohan ito ng tama ang mga prioridad ng pamahalaan, lalo na ang mga legacy program ng administrasyon. Binigyan diin ng kalihim na batid ng Pangulo na mahalaga ang maingat na paggasto sa tamang pagprograma ng limitadong pondo ng bansa. Ang pahayag na ito ay kasunod ng ilang panawagan na alisin ang posibleng mga unconstitutional items sa panukalang budget bago pa man ito lagdaan ng Pangulo. Sa kabila ng mga batikos, nananatiling positibo ang Malacanang na maipatutupad ang 2025 budget na alinsunod sa mga layunin ng administrasyon at naaayon sa saligang batas. Nakatakdang lagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang General Appropriations Act sa Lunes, December 30. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na tangkilikin at suportahan ang mga dekalibreng pelikulang Pinoy na kasama sa Metro Manila Film Festival. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Wala nang masasaya pa sa pagdiriwang ng Pasko kapag kasama ang pamilya. Dahil sa buong taon, ito ang pagkakataon na nagkakabuklod-buklod ang bawat pamilya, kaanak at mga kaibigan. At syempre, hindi mawawala sa bonding ng pamilyang Pinoy tuwing Kapaskuhan ang panonood ng mga dekalibreng pelikula sa Metro Manila Film Festival na nagdiriwang ngayong taon ng ika-50 taong edisyon. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanghimok sa bawat isa na suportahan ang film festival. Lalo't hatid-an niya nito ay saya sa bawat pamilyang Pilipino ngayong holiday season. Ngayong Kapaskuhan, bibidang muli ang mga kwento ng ating lahi dahil ito sa espesyal na selebrasyon na ika-50 taon ng Metro Manila Film Festival na bahagi na ng ating buhay at kultura bilang Pilipino. Ang mga magagandang pelikulang kalahok ngayon ang Golden Year ng MMFF ay siguradong magbibigay ng gintong saya at mag-iiwan ng mga ginintuang aral. Malugod na inanyayahan ng Presidente ang lahat na tangkilikin ng MMFF at magkaisa para ipagdiwang ang sining at kultura ng pelikulang Pilipino. Tangkilikin po natin ang kwentong Pilipino. Suportahan po natin ang Metro Manila Film Festival 2024. Isama ang buong pamilya, buong barkada at panoorin ang 10 pelikula na handog ng MMFF. Mabuhay ang pelikulang Pilipino! Binigyang diin naman ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang importansya ng MMFF na higit pa sa pagiging taunang film festival dahil ito rin ay paraan ng pagdiriwang ng sining at pagkamalikhain ng mga Pilipino. At sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga pelikulang kalahok ay makatutulong ito sa pagpapalakas pa ng movie industry sa bansa. Ngayong taon, 10 pelikula ang kalahok sa taunang film festival.
Kaya kung horror, comedy, thriller, drama o love story man ang hanap mo, sagot ka na ng MMFF. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Plano ng Department of Agriculture na tanggalin na ang brand labels sa mga imported na bigas. Gusto kasi ng DA na tanggalin ang mga salitang premium at special dahil nagagamit umano ito ng ilang traders para maitaas ang presyo ng imported na bigas. Binalaan ng DA ang mga mandarayang trader na pwedeng ipitin ang kanilang permit para makapag-import ng bigas kung mapapatunayang sangkot sa manipulasyon ng presyo ng bigas. Nilinaw ng DA na hindi kasama sa tatanggalan ng brand labels ang lokal na bigas. Inaasahang dadagsain ng mga pasahero ang mga pantalan ngayong araw upang gunitain ang bagong taon sa kanilang mga probinsya. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Matapos na bahagyang humupa ang dami ng mga pasahero sa mga pantalan kahapon at kamakalawa, ay inaasahang muling hahangos ang maraming mga biyahero dito. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesman Commodore Alger Cafrente na tiyak na daragsa muli ang mga magsisiuwi para naman sa bagong taon kasama ang kanilang pamilya sa mga probinsya. Kung susundan na nila ang record ng isang taon ay biglang buhos ang dami ng mga pasahero na mula sa 132,000 na mga pasahero noong December 26 ay lumobo ito sa mahigit 233,000 ng Disyembre 27. Pagtiyak naman ni Cafrente, sapat ang kanilang mga personnel at hindi sila nagbabawas dahil nga inaasahang daragsa ang ating mga kababayan sa iba't ibang mga pantalan. Sa record natin on the past year, from a mere 132,000 passenger noong December 26 last year at kinabukasan noong December 27 ay pumalo kaagad ng mahigit 233,000. Samantala ay pinapag-iingat din ng Philippine Coast Guard ang mga biyahero sa mga fixers sa mga pantalan. Ayon kay Cafrente, may mga nahuli na silang nananamantala partikular sa Batangas Port kung saan ay naniningil ng kaukulang halaga kapalit ng mabilis na pagpasok sa pier o sa barko. Payo nila sa mga pasahero, huwag tangkilikin ang mga nananamantala at isumbong sila sa pinakamalapit na impila ng Coast Guard o iba pang sangay tulad ng PNP. Baka meron silang ma-experience na nananamantala na nangihingi sa kanilang pera para matulungan. Sana po ay huwag nating tangkilikin ito at i-report kaagad sa pinakamalapit na impilan ng Philippine Coast Guard o ng iba pang sangay na ahensya kagaya ng PNP para mabigyan po natin ng kaukulang pansin ito na hindi na kumalap ang ganitong mga pagkakataon na pananamantala. Bukod sa Philippine Coast Guard ay katuwang din sa pagbabantay sa mga pantalan ngayong uwian ang iba pang ahensya tulad ng Philippine National Police, Maritime Group at Philippine Ports Authority. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon, matumal pa rin ang bentahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Nanatili namang mababa ang presyo ng mga paputok. Alamin natin kung magkano pa yan sa ngayon mula sa Balitang Pambansa ni JM Pineda ng IBC 13. Tradisyon na raw ng pamilya ni Noel ang pagpapaputok ng fountains at lucis tuwing bagong taon. Kaya naglalaan daw talaga sila ng budget para rito. Pagka talaga yung nakakalakihan mo na yung ginagawa mo, parang mahirap nang alisin. So kung last year medyo nagbawas kami, parang sabi ko parang kulang yung saya. Parang ganun ang feeling. Si Noel ay ilan lamang sa mga kababayan nating maagang nagtungo sa Bukawi, Bulacan ngayong araw para makapamili na ng mga paputok kahit ilang araw pa ang pagsalubong natin sa New Year. Kakaunti pa ang mga mamimili ngayon pero malakas pa rin naman daw ang kita ayon sa ilang negosyante ng paputok na naniniwala rin silang dadami pa ang kanilang mga customers sa mga susunod na araw lalo't dinarayo talaga sila ng mga mamimili kahit pa mula sa malalayong lugar. Sa atin naman po, sa mga mamimili, talaga pong mahilig tayo sa last minute. Kaya talagang 29:30 to 31, doon po ang kadagsahan ng tao. Kumpara naman bago mag-pandemic, mas malaki daw ang kita nila ngayon. Sa totoo lang po, before pandemic, medyo mas mahirap po yun. Kasi parang hindi po interesado ang tao masyado sa paputok. Unlike ngayon po, dumadami na po yung mga pamilya. So, ang dami na rin nagtatry na magpaputok. Sa ngayon,
nananatili pa rin daw na mababa ang presyo ng mga paputok. Sa mga tindang kwitis, aabot sa 800 hanggang 1,500 pesos ang presyo, depende kung regular o branded. Sa luces naman, nasa 50 pesos hanggang 100 pesos ang presyo. Ang fountain, naglalaro naman sa 40 pesos hanggang 800 pesos. Samantala, sa fireworks, may 16 shots na nasa 600 pesos at aabot hanggang 1,500 pesos. Ang 49 shots, nasa 3,000 hanggang 7,000 piso. Umaabot naman sa 5,000 piso hanggang 12,000 ang 100 shots at tumataginting naman na 45,000 ang 714 shots ng aerial. Maigpit na paalala naman ng mga otoridad na iwasang bumili sa mga hindi lehitimong tindahan gaya ng mga nasa online upang maiwasan ang aksidente. Mula sa IBC 13, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Umabot na sa 69 na individual ang nasugatan dahil sa paggamit ng paputok noong araw ng Pasko, December 25. Nakapagtala rin ang Department of Health ng 26 na bagong kaso ng paputok. Ang mga ito ay naitala mula December 22 hanggang December 26. 58 sa mga biktima ay nagkakaedad lamang ng 19 na taong gulang pababa, habang ang 11 ay nagkakaedad ng 20 taong gulang pataas. Iniulat din ng DOH na 86% sa kabuuang kaso na sangkot sa pagpapaputok ay gumagamit ng mga ilegal na paputok gaya ng boga. Muling nanawagan ng DOH sa publiko na huwag gumamit ng paputok upang makaiwas sa disgrasya. PNP Bicol todo bantay na sa mga bilihan ng paputok matapos makapagtala ng 6 na fireworks-related injuries. Si Emmanuel Bongkodin na Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Hindi pa rin magpapakakampante ang Police Regional Office 5 kahit na pangkalahatang naging mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko sa Bicol Region. Sa katunayan, nagsimula na silang mag-ikot at magbantay sa mga nagbebenta ng paputok sa Daraga Freedom Park, San Roque, Daraga Albay para matiyak na magiging ligtas ang pagsalubong sa bagong taon. Ipadagosta po ang matuninong asin maugmang selebrasyon kaining Kapaskuhan yan sa Batonta po nin bilog na kaugmahan ang 2025 sa tuyang pakisumaro lang sa tuyang mga kapwa Bicolano na bantayan ta po ang paligid, bantayan ta po ang sa tuyang mga pamilya. Iharayo ta po sa disgrasya po. Walang patid naman ang apela ng Department of Health Bicol sa publiko na wag nang magpaputok at sa halip ay gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay. Ginawa ng DOH Bicol ang apela matapos na maitala ang 6 na fireworks-related injuries sa rehiyon. We can celebrate po yung ating New Year, yung ating bagong taon na safe po tayo. Huwag na po tayo gumamit ng paputok. We can, pwede po tayo mag-celebrate ng buo and ligtas ngayong bagong taon. Huwag magpapaputok, huwag gagamit ng paputok. Sa ngayon, matumal pa ang bentahan ng paputok dito sa Daraga Albay dahil sa pabago-bagong panahon. Sa huli, paalala ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan, salubungin ang bagong taon ng masaya at ligtas. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Emmanuel Bongkodin para sa Balitang Pambansa. Daraan muna sa mabusising inspeksyon ng mga mag-a-apply ng permit bago makapagbenta ng paputok sa Tuguegarao City. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan ng mga mamimili habang papalapit ang bagong taon. May Balitang Pambansa si April Racho ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Ilang araw bago ang pagsalubong sa 2025, may pakiusap ang mga legal na nagbebenta ng paputok sa Tuguegarao City. Dito na lang sila bumili, ma'am, kasi ito talaga yung pwesto namin. Bali, yung mga nagbebenta po kasi dyan sa mga ibang hindi po nila sure kung ano po ba yung binukuhanan nila ng fireworks na, kung legit po ba, may label po ba, o yung baka delikado. Sa ngayon, may mangilan-ngilan ang bumibili ng paputok, pero sa Lunes at Martes pa raw ang dagsar ang mga mamimili. Kaya naman ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan naghihigpit na para hindi malusutan ng mga iligal na paputok. Ongoing yung daily monitoring natin sa mga pagbabantay sa mga magtitinda ng mga paputok, ma'am. Kanina po, nagsagawa na naman po ang tropa natin na mag-inspect sa kanilang mga business establishment kasama ang PNP at yung DTI. Nakapag-inspect sila ng 43 na establishment at meron pa po ngayon na nag-apply. Tinitiyak din ng Tuguegarao City Fire Station na daraan sa mabusising inspeksyon ng mga mag-a-apply ng permit bago makapagbenta ng paputok para sa kaligtasan ng mga mamimili.
pagmamalaki pa ni Nang. Handang-handa ang nasa 60 tauhan ng kanilang opisina para mabantayan ang 49 na barangay ng syudad hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Bukod dito, nakabantay na rin ang kanilang First Aid Service of Fast Team sa mga estratehikong lugar habang nakastandby naman ang 7 nilang fire trucks at isang ambulance vehicle. Ako si April Salukon Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao para sa Balitang Pambansa. Walang namomonitor na low pressure area pero malaking bahagi pa rin po ng bansa ang uulanin hanggang weekend dahil sa epekto po yan ng ITCZ at Amihan. Ang update sa lagay ng panahon alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Magandang umaga po, Ms. Chanel. Magandang umaga po sa ating lahat. Weather update po muna tayo. Sa ngayon, wala naman tayong monitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero asahan po natin yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay magdadala ng maulap na papawirin na may mga kalas-kalas na pag-ulan dito sa Mindanao, Visayas, Palawan, Masbate, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Samantala, northeast monsoon po natin ay asahan din po natin magdadala ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Norte. Para naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan po natin magiging bahagya hanggang sa maulap ang ating papawirin na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Hindi inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon. Kasunod yan ng pagiging aktibo ng bulkan sa mga nakaraang araw. Kasalukuyang nasa Alert Level 3 ang Kanlaon kung saan posible ang hazardous eruption sa mga susunod na linggo. Ayon sa PHIVOLCS, sa nakaraang 24 na oras ay nakapagtala ng 2 ash emission ang bulkan na umabot sa 200 metro ang pinakamataas. Naitala rin ng 20 volcanic earthquakes at higit sa 6,000 tonelada naman ang naitalang sulfur dioxide nitong nakaraang araw. Mas mataas ito kumpara noong December 24. Tuloy-tuloy naman ang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Kapag alert level 4, we're looking at low-level magmatic eruption underway, then hazardous eruption imminent, which can progress to highly hazardous eruption within hours or days. May handog na pamasko at saya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga lokal na pamahalaan sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, naging protocol na nila simula nang pumutok ang bulkan na kahit weekend o holidays, naka-full alert pa rin ang mga disaster response team upang mabilis na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong individual. Samantala, aabot na sa mahigit 52 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Batay sa ulat ng Disaster Response Operations Management, Information and Communication. Hindi naman inaalis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang banta ng lahar sa Kanlaon. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolpol, may posibilidad na magkaroon ng lahar dahil sa volcanic materials at ash emission mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Dagdag pa ni Bacolcol, huwag maging kampante sa kabila ng maayos sa panahon sa Negros Island at kailangan pa rin ng pagtutok sa sitwasyon kung may malakas na pag-ulan. Mula naman sa Philippine News Agency, pinasaya ng Department of Social Welfare and Development at mga local government unit ang mga bakwit sa Region 6 at 7 na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon nitong Kapaskuhan. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group, Irene Dumlao, namigay sila ng mga pagkain, regalo at nagkaroon pa ng iba't ibang palaro o games sa mga evacuation center mula December 24 hanggang 25. Layon lang nitong maipadama sa ating mga kababayan ang espiritu ng Pasko kahit naharap sila sa matinding hamon ng buhay. Nakapagbigay na ang DSWD ng 52 million pesos na humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng pagputok ng bulkan.
Nasa 11,883 na pamilya naman ang pansamantalang naninirahan sa 32 evacuation centers sa kasalukuyan. Mula pa rin sa Philippine News Agency, nabawasan na ang bilang ng mga lindol sa lalawigan ng Ilocos Sur. Katunayan, sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na nakapagtala lang sila ng isang lindol sa nakalipas na 24 na oras. Noong Miyerkules nabawasan ang galaw ng Manila Trench sa Santa Catalina, Ilocos Sur sa nakalipas na 5 araw kumpara sa nakalipas na linggo. Nakapagtala naman ang PHIVOLCS ng 70 pagyanig mula December 17, 18, 19 at 24. Sa kabila nito, patuloy ang paalala ng PHIVOLCS sa mga residente na maging alerto at handa sa anumang posibleng panganib ng lindol hindi lang sa Ilocos Sur kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng bansa. Nais ng Office of Civil Defense na gawing simple, malinaw at madaling maintindihan ang ipahayag na mensahe sa harap ng banta ng tsunami sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Ayon sa OCD, kapag naglabas ng tsunami warning, dapat tumakbo at magkanlong sa mataas na lugar at huwag sa evacuation centers. 10 hanggang 20 minuto ang tinatayang time frame bago marating ng tsunami ang mga komunidad pagkatapos sa malakas na lindol. Pupulungin ng OCD ang mga lokal na pamahalaan mula sa 3 rehiyon para pag-aralan ang nabuo nilang contingency measures sakaling magkaroon ng tsunami. Kabilang sa naisipatupad ng OCD ang geotagging o pagtukoy sa matataas na lugar na pwedeng lagyan ng evacuation centers. Pipili rin sila ng mga bayan para sa simulation drills at masubukan kung epektibo ang contingency measures. Matatandang nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng tsunami dahil sa serye ng lindol sa karagatan ng Ilocos Sur. Naging masaya ang araw ng Pasko ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL. Ito'y matapos silang payagan ng Bureau of Corrections na makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Si Earl Tobias ng IBC sa Balitang Pambansa. Dahil sa diwa ng Pasko, pinayagan muna ng Bureau of Corrections ang mga kapwa nating Pilipinong nasa kulungan para makasama ng matagal-tagal ang kanilang mga kaanak ngayong holiday season. Paliwanag ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. Ang makasama ng mga PDLs, ang mga minamahal nila sa buhay ngayong Kapaskuhan at nalalapit na bagong taon ay may magandang epekto raw sa kanilang rehabilitasyon. Kaugnay niyan, minabuti rin ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na magsagawa ng munting Christmas party para sa mga PDLs sa Legazpi City Jail, kung saan ilang palaro ang na-enjoy ng mga PDLs, kasabay pa ng ilang grooming services tulad ng libreng masahe, gupit at nail cleaning. Tumanggap din sila ng grocery package, laman ang kanilang pangunahing pangangailangan. Kaya ang tema ng pagdiriwang na Paskong Kay Saya, Dala ay Pag-asa, talaga naman daw naramdaman ng mga PDLs kahit pa nasa loob sila ng selda. Nabigyan nila kami ng kasiyahan kahit na sabihin natin na isang preso kami na nakakulong dito sa pihitan na ito. Pero may karapatan din pala kami sumaya. Iniisip ko ngayong darating na Pasko, yung gusto kong makasama ko yung mama at papa ko. Kasi kung ilang taon na akong nandito, kung ilang taon na akong nakatira dito sa pasilidad na ito, yun din yung taon na hindi nila ako kinakausap. Kahit hindi kayo yung tunay naming pamilya, kahit dito sa loob ng pasilidad na ito, tinuring ninyo kami higit pa sa pamilya. Sa kabilang banda, ilang mga kababayan naman natin ang sinalubong ang isang maulang Pasko dahil sa shear line. Dahil dyan, minabuti rin ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez na libutin ang kanyang lalawigan at magpaabot ng tulong sa mga naapektuhang kabahayan para kahit papano'y makapagdiwang pa rin sila ng Pasko. Mula sa IBC 13, ako si Earl Tobias para sa Balitang Pambansa. Balita naman mula sa Philippine Information Agency, hinimok ng Armed Forces of the Philippines sa mga nalalabing miyembro ng CPP-NPA na abandonahin na kanilang mga armas. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ito'y para makapiling na nila ang kanilang mga pamilya. Gayon din ang pagbibigay kontribusyon para sa mas mapayapa at progresibong komunidad. Samantala, binigyang diin naman ng General ang commitment ng AFP sa pagsugpo ng insurgency, pati na rin ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan
para sa pagbibigay ng reintegration program bilang suporta sa mga dating miyembro. Inumpisahan na ng Commission on Elections ang pag-imprenta ng mga training ballots na bilang paghahanda para sa 2025 national elections. Ayon sa COMELEC, target na ilabas ang final list ng mga kandidato sa Enero. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Bilang paghahanda sa nalalapit ng 2025 national and local elections, isinasagawa na ang training ng Commission on Elections para sa mga trainers, technical support at electoral board para sa local and overseas voters sa susunod na halalan. Ipinakita na rin ang sample printing process sa mga balota na gagamitin sa training. Theoretical at actual training ng mga bagong makina para mabilis na makapag-print sa 73 million na balota. Sisimula ng actual printing sa January 6 at target na tapusin sa ikalawang linggo ng Abril. Ang ginawa rin po natin, in-standby din natin ang machines ng National Printing Office para kung sakasakali na hindi ma-accomplish ng dalawang makina yung mismong bilang ng mga balota na atin pong ine-expect on a daily basis, more or less 1.1 million, ay pwede natin gamitin din yung mga makina ng National Printing Office. 4 ang nakaabang na makina ng National Printing Office para umalalay sa 2 bagong makina para sa pag-iimprenta ng balota. 77 days ang projected printing ng balota. 300,000 electoral board members muna ang sinasanay nationwide, pero aabot sa milyon ang sasanayin ng mga guro para mamahala sa presinto sa darating na halalan. Isasama din sa training ang Philippine National Police bilang antabay. Tapos na yung election management system namin. Ang Law Department ng COMELEC ay kasalukuyang nagtatanggal at nag-input ng mga pangalan na malalagay doon sa mismong balota at tinatanggal din yung mga pangalan ng mga kandidatong nag-withdraw, pangalan ng kandidatong na-cancel ang candidacy dahil sila ay na-declare na cancelled ang candidacy o kaya naman na-declare na nuisance candidates. Meron din naman nagkaroon ng substitution because of death. Kinukonsidera na rin ng COMELEC ang substitution sa mga kandidato dahil sa incapacity o pagiging brain dead. Nasa 170 nuisance candidate ang naresolba na ng COMELEC. Ngayong araw inaasahang ilalabas ang desisyon sa mga natatanggap ng Commission on Elections para sa motion for reconsideration para malinaw kung sinong mga kandidato ang makikisali sa local at national elections pagdating ng printing sa January 6. Yung senatorial po, last week na pa po na-resolve yun. So malinis na po ang listahan, 66 na lamang ang kandidato sa pagka-senador. Yung ating guidelines para sa safe space, para sa maayos na pangangampanya at marespetong pangangampanya, at kasama na rin yung issue patungkol sa mga pag-aakusa sa isang tao na kabilang sa mga sa isang grupo or what, ay amin pong ilalabas na rin, pag-uusapan na namin with finality sa Enero 4 upang i-promulgate na namin yung guidelines na yan. Kabilang sa mga observers ng training at technical testing ng mga makina, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, National Citizens Movement for Free Elections, Legal Network for Truthful Elections, at Participate PH. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Tampok ang mga bilog na prutas sa tuwing sasapit ang bagong taon sa bansa. Kaya naman ating alamin ang presyo nito sa isa sa mga pangunahing pamilihan sa Quezon City. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, normal pa ang presyo ng mga bilog na prutas dito sa Balintawak Market pero inaasahang tataas ang presyo nito sa besperas ng bagong taon. Sa Balintawak Market sa Quezon City, nananatiling normal ang presyo ng mga bilog na prutas, ngunit inaasahang tataas ang halaga nito sa bisperas ng bagong taon habang dumarami ang mamimili. Narito ang kasalukuyang presyo ng mga bilog na prutas. Ang persimmon, 50 pesos bawat piraso. Peras, 30 pesos bawat piraso. Grapes, 100 piso kada kilo. Orange, 100 ang 3 piraso. Apple, 100 ang 3 piraso. Ang longgan ay 200 kada kilo at 100 naman para sa kalahating kilo. Ang kiat-kiat ay 100 kada kilo. Ang pineapple ay 150 bawat piraso. Ang dragon fruit, 300 kada kilo. Ang Korean pear, 100 kada kilo. Ang melon, 90 kada kilo.
Ang watermelon 50 kada kilo, ang kiwi ay 35 bawat piraso. Ngayong araw inaasahan ang unti-unting pagdagsa ng mga mamimili na bumibili ng bilog na prutas bilang bahagi ng tradisyon sa pagsalubong sa bagong taon. Medyo matumat pa. Nagtaas na ba? Kami hindi pa naman nagtataas ang presyo namin. So normal pa? Oo, ganun pa rin. Naniniwalang maraming Pilipino na ang bilog na prutas ay simbolo ng kasaganahan at swerte para sa darating na taon. Pinapayuhan ng mga mamimili na agahan ang pagbili upang makaiwas sa pagtaas ng presyo at siksikan sa pamilihan. Naomi, maayos pa ang daloy ng mga sakyan sa paligid ng Balintawak Market. Sa direksyon naman yung mga papunta ng North Avenue at Monumento sa Caloocan, mabilis din ang daloy ng mga sasakyan. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Patuloy ang pamahalang panlalawigan ng Quezon at Department of Public Works and Highways sa pagsasagawa ng road clearing operations matapos ang landslides na idinulot ng malalakas na pag-ulan dahil sa shear line. May balitang pambansa si Cecil Maloles ng PIA Calabarzon. Tuloy-tuloy ang pagtugon ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha at landslides dulot ng malakas na pag-ulan simula pa noong ika-24 ng Disyembre. Kaugnay nito, nakipagtulungan ang Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Department of Public Works and Highways para sa road clearing operations sa mga apektadong lugar. Ayon sa Pag-asa, ang malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Quezon ay dulot ng umiiral na shear line na nakaapekto rin sa Calabarzon, Central Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Sa bayan ng Real, isinara ang Mauban-Tignoan Road para sa lahat ng uri ng sasakyan, habang sa bayan ng Sampaloc ay hindi madaanan ang Lucena-Tayabas-Lukban, Sampaloc-Mauban-Port Road dahil sa road slip at mga nahulog na debris. Sa barangay Magsaysay, Infanta, nagkaroon din ng landslides na nagresulta sa hindi madaanan ng mga kalsada. Sa barangay De La Paz, Buenavista Lopez Road, nasira ang kalahating bahagi ng kalsada, at sa Diversion Road northbound ng Lopez, Quezon, ilang puno ng niyog ang natumba na sumakop sa isang lane ng kalsada dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Real, Quezon, rumagasari ng tubig baha sa ilog sa Barangay Pandan na nakaapekto sa Real Mauban Road. Patuloy ang paalala ng Quezon PDRRMO sa publiko na manatiling nakatutok sa Pag-asa para sa pinakahuling updates kaugnay ng lagay ng panahon at lumikas sa ligtas na lugar kung kinakailangan. Mula sa PIA Calabarzon, ako si Cecil Maloles para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa IBC 13, ako po si Ace Medrano. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio. At ito ang Balitang Pambansa.